Hi guys, so ngayon papunta na naman ako sa ibang bansa. Magta-try city ako, Bangkok, Siem Reap, saka Ho Chi Minh. So tara, samahan nyo ako ngayon sa proseso ulit dito sa NAIA Terminal 3. Ayan yung gate 2. So tinanggal na nila yung mga X-ray machine dyan. So ngayon magbabayad ako ng travel tax dito lang sa tapat. 1,620 pa rin naman to kapag dito ka magbabayad. Pero pag online, may plus 50 pesos for the processing fee. Kapag nagmamadali ka, sa online na lang. Pero kung hindi naman, dito na lang kasi tipid ng 50 pesos. Guys, nakapagbayad na tayo ng travel tax. It's 1,620 pa din. So ngayon dito na tayo sa check-in ng Cebu Pacific sa guest with no check bags. So kasi backpacker lang tayo. Ayan. Next na. Ay. So ayun guys, nakapag physical check-in na tayo sa Cebu Pacific. So binigyan na tayo ng boarding pass and nakapag check-in na ako online, pero kailangan pa rin talaga dun sa physical check-in kasi kailangan nilang i-check yung mga documents mo. So ngayon baka magpo-foreign exchange ako, papapalit ako, bibili ako ng dollars kasi nga dollars or baht para meron tayong pang gastos muna dun sa sa Bangkok in case na hindi gumana yung ATM natin. So yun. So yun guys, dito ako bibili ng dollar sa may gitna. Okay, bibili dun sa may doon kasi doon 58.85 pag bibili ka, pero dito sa may gitna ayan 58.50 lang. So makakatipid kayo ng basta makakatipid kayo kasi mas mababa yung bilihan dito. So yun, hinili ko yung dollars kasi pag nag Cambodia ako kailangan dollars din dun So dollars and yung riel or yung local currency nila dun or dollars yung tinatanggap. May baht din pero mas maganda yung dollars na lang. So yung tayo bibili. Thank you. Ayun, nagpapalit na tayo ng dollars. Pang bala ko kapag magwi-withdraw na lang ako ng Thai baht doon. Kasi itong dollars gagamitin ko siya sa Cambodia. Pero yung baht i-withdraw ko na lang sa ATM machine nila doon. Pero sa Bangkok. Pero pag hindi gumana, syempre, at least meron tayong gagamitin na dollars pang palit. So ngayon, dito na tayo sa immigration. Ayan. Bawal na mag-camera doon. So, ikukwento ko na lang sa inyo ang eksena sa loob ng immigration mamaya. Okay guys, tapos na ako sa immigration. Bali, tapos na rin ako dito sa security checkpoint. And, ayan, susutin ko ng aking sapatos. So, wala naman tinanong sa akin. Tinanong lang kung kailan ako babalik. At kung mag-isa lang ba ako or kung may kasama ba daw ako. Sabi ko solo lang. So yun lang. Tapos pinataka na yung passport ko, pinatingin na ako sa kanila. So ngayon pupunta na ako sa lounge kasi pag may credit card ka, libre ka lang ng meron akong libre dun sa lounge dito. Pipila ko Marhaba or Pag Lounge. Okay ko ay mata. So yun, see you later. So yun guys, dito ako sa Pag's Lounge papasok dahil sa membership natin sa Security Bank. So yun, nandito na ako sa lounge, sa Pag's Lounge. Kain muna ako. Tapos ito yung view, kita mo yung mga airplane. So yun, kuha muna akong pagkain. So yun guys, this is my first meal. So kukuha pa ulit ako mamaya. Kain muna ako. Bye. So this is my second meal. Nachos muna tayo. Tapos mamaya inom na tayo ng alak. Hi guys, so tapos na ako dito sa lounge. Sobrang busog. So kung may credit cards kayo, check your bank kasi baka meron din kayo mga freebie na ganun. So
Ngayon, pupunta na ako sa boarding gate ko kasi boarding time na namin in 5 minutes. So, see you later. So, boarding na. Sir dinner po. Right, sir? Thank you. So, nasakay na kami sa aeroplano. Ayan na siya. I'm here na po. Inside the aircraft. Kasi ano yung dulo? Oo, sa pinakadulo pala. 37. Ayan. Yeah. So guys, matutulog muna ako. Dahil natok na. See you na lang later sa Bangkok. So welcome to Suvarnabhumi International Airport dito sa Bangkok. So bali kakaland lang namin. Medyo maaga ng 15 minutes kasi 2:45 AM yung nakalagay dun sa plane ticket na maglaland, pero 2:30 pa lang nagland na kami. And may 1 hour difference ang Manila sa Bangkok, which is mas delay ang Bangkok ng 1 hour. So kung 3:45 sa Manila, dito 2:45 AM pa lang. So ngayon, papunta na ako ng immigration. Then after na immigration, tatry ko na yung SIM card na nabili ko sa sa Shopee. Pangalawang beses ko na mag-purchase doon ng SIM card sa Shopee. Na nung una, yung papuntang Japan, yung pang internet. Ngayon, ito naman sa Southeast Asia na SIM card. So, yan. Tapos, try ko mag-withdraw. Kung hindi ako makapag-withdraw, magpapapalit na lang ako ng peso to Thai baht. Pero, or yung dollars ko, ipapapalit ko na lang ng Thai baht. So, see you later. Bye. So guys, nakalagpas na ako ng immigration. Bale, dito paglagpas ng immigration, meron din siyang mga bilihan ng mga SIM card, currency exchange. And yung currency exchange and bilihan ng SIM card, meron na din dun bago mag-immigration sa mga tabi ng mga duty free. At dito sa labas ng immigration, meron din. Yun nga, pare-parehas lang yung rates niya. Kahit chinek ko doon sa loob at chinek ko dito sa labas, pare-parehas lang rates niya. So, ayan. Ganyan na itsura. So, ito yung baggage claim pa lang. Meron pa talagang pinakalabas. So, titingnan natin kung for sure meron din doon mga currency exchange and withdrawals na mga bangko. Meron din before the immigration. So, tingnan natin kung parehas pa din ba sa labas or mas mataas na sa labas. Mas napansin ko, mas okay magpapalit ng dollars to Thai baht. Mas malaki yung palitan kesa dun sa Philippine peso to Thai baht. Meron din yung withdrawals kasi merong charge na yung Aeon Mall, Aeon Bank, may charge na 150, parang ganon, 150 baht, bukod pa sa charge ng bangko mo sa Pilipinas kapag mag-withdraw ka. Pero yung ibang bangko, almost all banks dito nagcha-charge ng 220 baht, bukod pa dun sa charge ng bangko mo sa Pilipinas. So medyo malaki din, almost 500 din yung charge ng bangko dito sa Thailand. Tapos like sa land bank naman sa Pilipinas, kung land bank gagamitin, may bawas pa na 150 pesos, para nasa 650 yung mga magagastos mo. So, sorry, bigla na lang ako nawala kasi sinita ako. Padaan kasi ako sa customs and parang Bureau of Quarantine, ganun, bawal mag-camera. Sinita ako. So, ayun, lalabas na tayo. So, tingnan natin dun sa labas mismo kung ano-ano yung mga ATM doon and kung ano yung kung magkano yung exchange rate. So, see ya. So, yan. Nandito na tayo sa labas. Bali, paglabas mo dyan, mga kalsada na, sakaya na.
So, ayan, may mga bilihan ng SIM card din. Ayan, 8 days for 49 baht. Ayan. So, yun sa akin, nabili ko siya ng 600 pesos yung internet ko for 8 days. So, ililink down ko na lang sa description box kung saan ko siyang shop nabili. Ayan, may ATM. Ayan, madami pa doon. Madaming currency exchange. Patingnan natin. Ito naman, mga car rental. Hindi yan hindi yan taxi. Ikaw self-drive yan. Dapat may international license ka. Tapos, ayan. Yan, mga car rental yan. Dito to sa left side paglabas mo ng dun sa may custom. So, ayan, dito pa tayo. May mga taxi stands din sa labas. Tapos meron din bayaran dun sa meron din parang isang area na dun ka mag-aabang or magbabayad na magpi-pre-book ng taxi mo. Yun. Ayun, nakarating na ako dito sa left side ng airport sa labas. Pa K-Bank lang din yung currency exchange and yung withdrawals. Tapos through yung through NICE yung internet provider nila, yung mga SIM card yun. Pero ito K-Bank. Tapos yung ICE. Tapos through yan. So dito naman tayo sa right side. Tingnan naman natin doon. Dito na tayo sa right side. May nakita na naman tayong K-Bank. Ayan. Kasikorn Thai Bank. So, as per checking, parehas lang din ng rates niya doon sa left side, sa loob ng immigration. And, yan, may namang SIM cards, data through. Tapos, ayun. Punta ulit tayo hanggang dulo. Suyudin natin kung magpapalit na ako ng peso ko. May peso ako eh. So yun na lang ang ipapapalit ko kaysa mag-withdraw ko. Halos ganun din naman. Nandito tayo sa dulo na ng right side ng Suvarnabhumi Airport sa labas. K-Bank pa din ang bangko, so same rate lang din siya. So halos sarado dito sa right side, pero may nag-iisang currency exchange at ATM doon. K-Bank din siya. Tapos yung mga pinurchase yung KK-Day at mga Klook at other services, mga SIM cards, service taxi sa ibang sa third party app, meron sila ditong claiming area. Dito yan sa right side, makikita mo, tapat ng Lawson. Ayan, bibilisan din natin. Makikita nyo yan dito. Ayan yung Lawson. Dito yan sa right side. Ayan na, makikita mo ng mga meeting point. Tourism Thailand. Diyan yan sa may tapat na Tourism Thailand. Ayan. Kung may pinurchase kayo sa Klook. Ayan. Tapos yung mga hotel nyo, dito kayo pupunta. KK-Day. Tapos meron pa dito sa kabila. Ayan siya. Ayan. So yun. So magpapapalit na ako ng peso to sa Thai baht. And i-insert ko na yung SIM card na nabili ko sa Shopee. Guys, magpapapalit na ako ng peso to Thai baht. 10,000 na. 3 days lang naman ako dito. Hi. I will exchange Philippine peso. 0.48. Yeah.
So, 10,000. Passport. What? Yeah, passport. Passport. So guys, nagpapalit na ako ng pera ko from pesos to Thai baht. Bali, yung 10,000 pesos ko naging 4,800 Thai baht na lang siya. So, bali, 0.48 yung palitan. Mas okay talaga kung dollars yung ipapapalit mo sa Thai baht. Malaki yung conversion nila. So, kung meron kayong dalang dollars, yun ang ipapalit nyo. Or, kahit nga bumili ka ng dollar sa airport sa Pilipinas, tapos ipalit mo dito, ano pa din, tubo ka na. Tubo ka pa rin. So, mas maganda yun ang gawin nyo kung nasa airport kayo sa Pilipinas at wala kayong dollars. So, bumili kayo doon, tapos yung dollars ipapalit mo dito, mas malaki pa din. Basta based sa computation ko. Tapos, yung ano naman, yung ATM withdrawal, okay siya kapag malaki yung amount na i-withdraw mo. Kasi maximum of 10,000 yung withdrawal dito ng ATM para isang charge na lang. So, para 220 baht, so 340 something, 340 pesos. Tapos depende na sa bangko nyo sa Pilipinas kung magkano yung charge nyo. Sa Land Bank, sabi it's 150. Sa Union Bank, 250 daw. So, on top yun dun sa charge ng bangko dito. So, parang around 500 to 600 yung magiging charge nyo sa pag-withdraw ng pera dito. Okay yun kapag isang withdrawhan lang. So kasi ako, kung i-withdraw ko 20,000 baht, tapos 3 days lang naman ako dito, hindi ko rin naman magagamit yung ibang currency, diba? So matatambak lang siya. So naisip ko, kung 10,000 lang, medyo may luging konti kasi same lang yung charge ng 20,000 baht sa 10,000 baht na withdrawal. So ganun na lang ang inisip ko. So mas okay na meron akong cash na pesos, ipapalit ko na lang. So, para wala na akong intindihin. So, ayun. Ngayon ay 4 AM na. So, mga 5:30 yung open ng train station or yung BTS nila dito. Yung parang MRT papunta sa city proper. So, yun na yung gagawin ko mamaya. So, mag-almusal muna ako. Tapos, try kong gamitin, i-activate yung internet card ko na nabili sa Shopee. So, see you. So, yun guys. Gumagana yung SIM card na nabili ko sa Shopee, doon pa rin doon sa shop na binilan ko nung napunta ako ng Japan. Ayun, gumagana siya, nakakapag-TikTok. Ito yung itsura niya. China Unicorn yung brand niya. So, basta ililink down ko sa description box kung saan ko siya nabiling shop sa Shopee para try nyo din bumili doon kasi sulit naman siya. Kasi dito medyo parang 599 baht, so parang nasa 800 or roughly 1,000 pesos for 8 days ganun. So, pero ito 600 pesos lang siya, 600, parang 650 ganun, 600 to 650 ganun siya. So ayun, basta ililink down ko na lang. So ang sabi nga dun sa hindi daw gumagana to sa pocket wifi, pero itong binili ko kasi, ito kasi ginagamit ko TP-Link. Nabili ko siya sa Octagon. Meron nito sa Shopee din, pero sa Octagon 2.5 siya. Sa Octagon 2.5 sa Shopee parang 2.3 or 2.4 ganyan. So parang maganda siya internationally kasi ito yung ginagamit ko para hindi madaling malobat yung cellphone. Kasi pag sa cellphone mo isaksak yung yung SIM card, palagi naka-on yung data. So malakas maka-consumption ng battery. So dapat bibili ko yung pocket wifi. So ayun. So ngayon maghintay na lang ako talaga ng 5:30 para makasakay ng MRT papuntang city proper ng Bangkok. So dito sa airport, sa basement lang daw. Yun, bababa daw mamaya. So ayun, bye. See you later. Pupunta na ako sa train station. Sa basement lang yan. Ayan, basement. So punta ako ng basement para sa
train station papuntang Kausan. Dahil tayo ay magka-Kausan muna at magpipeg tayo ng estudyante. Bibili tayo ng damit doon pang student para yung mga BL series, yung That Thing Called Love na movie, saka yung Lovers in Sayang na movies nila Mario Maurer. Ganun ang peg natin mamaya. So ayun, papunta na ako ng basement. So mag-train na syempre. Sige, bye. Ayan, nandito na tayo sa MRT. Mabilis lang. Tapos syempre hindi tayo marunong gumamit ng vending machine, kaya dito lang tayo sa customer service. So mali guys, mali yung pagtingin ko dito sa Google Maps. Hindi pala siya train, bus pa lang dapat yung sakyan. Kasi kulay green. Pag kulay green, bus pala yun. Yung mga blue, red, yun yung train. So dapat sa ground floor lang ako, first floor, and gate number 8. So yun, kasi wala dun sa stop ng train yung Kausan, sinabi sa akin nung ticketing officer. So ayun, hanapin na natin ng 8. Yan, ganyan yung tsura dito sa labas. Taxi, dun yung mga bus. Pag tayo sa bus number ay sa platform 8, dahil dun yung bus natin. Okay, so madali lang pala hanapin siya. 60 baht ang fare sa Barnabumi to Kausan Road. Ayan, parang 3 stop, 1, 2, 3 stop siya. Okay. Coupon. Take Cash. try. Kasong ka. Follow me. Right. So bali dito na lang ulit ako sa train station kasi nga sa basement, kasi 10 AM pa yung direct bus from here to Kausan. So magdadalawang ride ako ng train from here to Makasan, and Makasan to Samyok. This one. Ayan. So tinulungan ako ng isang Thai kasi nakita niyang nahihirapan akong mag-check. So bumili na ako ng parang coin. So ayun. Yan, mabait siya. Checkpoint pa. Ay. So yun, tayo nyo ako dun sa, kita tayo sa mismong MRT. BTS ang tawag nila sa pinaka MRT nila. So yun guys, yan ang itsura dito sa train station sa baba. So bali ilang stop, 8, nasa A1 tayo. So A1, tapos A2 susunod, 3, 4, 5, 6. Sa A6 tayo. So bali 5 stops. Tapos sasakay ulit tayo doon ng another train. So see ya. Dito na ako sa Makasan Station. Lipat lang ako ng isang train, o MRT naman ang tawag nila. Ayan. So yon. Tapos pagbaba ko, dun na yung Kausan, tapos konting lakad na lang, dun na ako sa patutunguhan ko. So yun lang. Bye. So yun guys, dito tayo sasakay sa Phetchaburi Station. So pagbaba natin ng Makasan galing sa Suvarnabhumi, dito na tayo maglakad ng konti. Sundan nyo lang yung letter M na sign, madali naman sundan, may mga sign naman. Tapos yan, dito na sa Phetchaburi Station, tapos sakay na tayo sa
train, baba tayo ng Samyot Station. So doon na yun. So yun, bibili lang tayo ng token dito, plastic token. So guys, andito na ako sa platform ng Pachaburi. Ayun siya. And here, papasok na tayo. Pagbaba natin ay sa Samyot na. Kulo. So yun guys, dito na tayo sa Samyot Station. Tapos pagbaba, konti lakad na lang, Kausan na. Ay, hindi, packet pala tayo. Hindi pala pababa. Ayun. So, ayun. Hanapin na natin sa labas yung bilihan ng school uniform. So, from the train station sa Samyot, naglalakad ako ngayon. Mga 30 minutes pa pala papunta dun sa pinaka bilihan ng mga school uniforms. Tapos, so nilalakad ko ngayon, madadaanan tayong temple, yung Wat Saket. So daan muna tayo doon bago tayo dumiretso doon sa bilihan ng mga uniforms. Bye!